magandang gabi po sa ating lahat. Yan, shoutout po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? At ito po, bali ano na, 8:45. At biglaan na tong vlog na to kasi kanina nasa Eriga ako. Nag-message yung kapatid ko kasi nga pumunta ako ng Eriga, nagbili ako ng memory card, yung Ikarot man. At kasi nagpapabili si Karot. At yun din, bumili din ako ng chinilas ko kanina doon sa Eriga. Kumbaga ano, regalo sa sarili. At nag-message siya na sabi niya kung pwede daw tulungan ko siya dahil sa umatake naman yung ano niya, kidney. Kasi dati last year yung kidney niya namaga at na ano yun, kumbaga na naagapan saglit kasi narestahan siya ng gamot. Option sa kanya ng doktor, opera. Kung hindi opera, mag-inom siya ng gamot na iresita sa kanya. So anong nangyari, kasi nga hindi man kaya ng budget kasi yung kung operahan daw maabot ng 50,000 plus pera pa sa mga resita-resitang gamot. So anong nangyari, ano lang, kasi nga hindi kaya ng budget, naresahan siya ng gamot, umabot yun ng 10,000 plus. Tapos inom siya ng maraming tubig, medyo naging okay yung ano niya, last year nangyari yun. Tapos ngayon bumalik, nagsimula lang daw nung kumain siya ng karne na inihaw yata na karne na may sausawan na toyo at suka. So anong nangyari, sumakit na naman yung dito niya sa tagiliran, tumatagos daw dito sa likod na parang tinutusok-tusok ng karayom. Tapos sabi ko, anong plano mo? Tapos di pa daw siya apat na araw na daw siyang hindi nakakabawas, hindi siya nakakadumi. At sabi ko, anong gusto mong mangyari, anong plano mo? Sabi niya, kung meron lang daw sana siyang pera, luluwas siya ng Naga, magpapacheck up. Tapos sabi ko, tapos sabi niya, meron daw siyang pera, kumbaga pang pamasahe lang. Sabi ko, pwede naman yun, bibigyan kita kahit 5,000 kasi yung sinasahod ko tama lang. Sabi ko, kahit paano makatulong, bigyan kita ng 5,000. Ayun, umiiyak siya na masakit daw talaga. Sabi ko nga sa kanya, i-relax mo yung sarili mo, maglakad-lakad ka dyan sa may baybay, gilid ng dagat. Sabi niya hindi niya daw kaya kasi pag umuupo siya, sobrang sakit, hindi niya daw alam kung saan galing yung sakit. Parang mga tinutusok daw siya ng karayom sa likod niya dito sa tumatagos nga yung sakit niya dito sa tagiliran, tumatagos dito sa likod. Tapos lagi lang daw siya nakahiga, nakamukmuk. Kaninang tanghali nga daw, wala man siyang matawag kasi yung misis niya nagtatrabaho sa bayan, tama lang din yung sahod. Tapos siya may trabaho din siya sa bayan. Yun nga, siyempre may sakit, di siya makapagtrabaho. Yun, wala siyang matawag kasi yung anak niya, dalawa, maliliit pa. Ang ginawa niya daw, umiyak na lang siya sa gilid nung nag-message siya ng ganun, para akong nanghina, sumandal ako sa pader kanina dun sa Eriga, sa kanto, kasi nasa gilid ako minto. Tapos sabi ko sa kanya, ganun talaga, kailangan talaga nating magtiis kasi hindi man tayo mapera. Sabi ko nga sa sarili ko, mahirap talaga magkasakit pag wala kang pera. Sabi ko sa kanya, magsabi ka kung tutuloy kayo Panaga para kahit paano madalaw ko kayo, makita ko yung sitwasyon mo. Sabi niya, sige daw. Inaantay ko lang din yung update kasi parang mag-ano din yata siya ng pera. Nag-alangan nga din siyang magpa-check up kasi siyempre magpapacheck up, kailangan ng resita ng gamot. Unang-una, sabi niya, yung ultrasound, 3.5. Siyempre magpapa-examine daw ng dugo, or malay natin, examine yung niya, dumi. Kung ano pa man yung kailangan examine, gastos, pagkain pa nila. Sabi ko, sige lang, tiwala lang, may awa ang Diyos, solve din yung problema mo. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-isip-isip, huwag kang tutulog, yung luha.
Mababaw kasi yung loko sa mga ganito. May awa ang Diyos. Magiging okay din yung ano. Nung dati din, kasi nasa balatan pa kami nung nag-message sa akin, ganito ganyan. Sabi ko sa kanya, tiwala lang, maging maayos din ang lahat. Ayaw ko nga talaga sana itong i-vlog yung ano na to kasi baka sabihin ng iba, nagpaparinig ako sa mga sponsor na sasabihin ng iba, nanghihingi. Kumbaga, sinishare ko lang po sa inyo kung ano din yung sa likod ng camera ko, ng buhay ko. Lalo na sa mga kapatid ko kasi bibihira lang din silang makita sa vlog ko. Pero si Paps po yung tinutukoy ko. Si Paps po, kilala po ng mga viewers ko. Kasi, ano din siya, nag-vlog din po siya kaso hindi pa siya monetize. Tapos, bibihira lang din siya mag-vlog ngayon kasi nga, nagtatrabaho-trabaho tapos, lalo na hindi pa siya monetize. Sabi ko sa kanya, sige lang, tiwala lang. Basta, sabi ko sa kanya, i-update mo lang ako kung pupunta kayo ng Naga magpa-check up. Sabi ko sa kanya, basta bibigyan kita kahit paano makatulong ako. Kahit sabi ko sa kanya, kasi hindi naman ako yung sumasahod ng malaki. Tama lang, alam niya din naman yan. Sabi niya nga sa akin, kung pwede daw i-vlog ko siya. Sabi ko, kung sa ibang vlog, pwede naman kita i-vlog. Ang problema, wala man akong pantustos tayo sa ospital. Kasi hindi man ako mayaman, hindi man tayo mapera. Ayun, umiiyak na ramdam ko din naman yung nararamdaman niya. Sabi ko nga sa kanya, tiwala lang. Yan. Kumbaga, na-share ko lang din po sa inyo yung problema din ng kapatid ko, ni Kuya. Bali, sunod po ako sa kanya. Ayan, yun lang po. Salamat po sa mga nakinig sa kwento ko. Mga nandito nakatune in. Mga naniwala din po sa akin. Salamat po sa inyong lahat. Sa mga nagmamahal sa aking channel. Mga hindi nag-skip ng ads. At, ayan, tuloy lang po tayo. Laban lang. Tiwala lang tayo dyan. Ayan, salamat po. Bye-bye.